Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ito na nga mga kaibigan, ayan, sa kadaldalan natin at hindi pagre-research, ayan, napahiya tuloy tayo kay Sir Frederick Agawin. Ayan, so sabi niya, Sir Professor, ang Supreme Court ang nag-utos na ipalibing si Marcos Sr. at hindi si Digong. Nag-support lang siya. Matagal nang nagpetisyon ang mga Marcos sa Supreme Court at nagkataon na sa admin ni Digong ang final decision ng Supreme Court sa paglibing. Mag-research kang maigi, sayang, profesor ka pa naman. Aray nako, ang sakit guys. Totoo ba yun? Ganun ba talaga ang nangyari? So, nakakahiya naman pala tayo mga kaibigan dahil hindi tayo nagre-research ng maayos. Okay, so para sa kaalaman po ni Sir Frederick, no, sagutin lamang natin ang katotohanan. Okay. August 7, 2016, President Duterte officially announced that he was allowing the burial of Marcos at the libingan ng mga bayani, fulfilling a campaign promise. November 8, 2016, the Supreme Court of the Philippines ruled in favor of Duterte's decision with a 9-5 vote declaring that the burial request was legal. The court stated that there was no law prohibiting Marcos' burial there, and it was within the President's power to decide. November 18, President Ferdinand Marcos Sr. was buried at the libingan ng mga bayani in a private and unannounced ceremony, which sparked protests and backlash from the martial law victims and human rights groups. Ayan po ang katotohanan at ang timelines ng mga pangyayari, Sir Frederick Agawin. Okay? So, huwag mo namang gawing tanga ang mga tao, no? Tayo po ay nag-aral ng abogasya at hindi po tayo syunga-syunga na kagaya po ninyo, no? Ang nakakatawa dito, ikaw na walang karanasan, ikaw na hindi nakapag-aral ng abogasya, ikaw pa yung mayroong karapatang magsabi na mag-research naman ako. Para sa iyong kaalaman, no, Sir Frederick, ako po ay graduate ng Bachelor in Applied Statistics. Ako po ay nag-masters din ng Statistics sa Polytechnic University of the Philippines. As you know, statistics is a science of collection, presentation, analysis, and interpretation of data. Nung ako po ay gumraduate, no, sa aking undergraduate degree course na statistics, ako po ay nakatanggap ng Centennial Awardee mula sa Polytechnic University of the Philippines ng Best Thesis Award, no? Centennial Awardee po ako sa PUP dahil sa aking isinulat na research or thesis para sa iyong kaalaman. Ang statistics po ay isang science na kung saan ay pinag-aaralan ang tamang proseso ng pananaliksik ng pagre-research. There is a systematic procedures in conducting research. Okay? Kaya sa tingin ko, Sir Frederick, kung meron mang kinakailangang mag-aral o mag-research, hindi po ako yun. Baka po ikaw. Anyway, ako po ay nagtuturo din sa iba't ibang university dito po sa Pilipinas. Kung nais mo pong mag-aral ng statistics, libre naman po, no? Libre ko po kayong tatanggapin sa school upang kayo po ay matuto at maging bihasa pagdating po sa statistics o tamang pamamaraan ng pananaliksik. Okay? Sa mga katulad po ni Sir Frederick Agawin, para kayo po ay matuto at magkaroon po ng kaalaman pagdating sa ating saligang batas,
bisitahin po ninyo ang shopping cart na nasa description ng video na ito. Ang shopping cart ay nakakonect po sa Shopee. So, ibig sabihin, ang mga paninda po dito sa YouTube ay mga legit products. So, maaari po kayong bumili ng aklat na konstitusyon o kaya